Nanumpa na ang bagong hepe ng Philippine National Police. Sa kanyang unang talumpati, inilatag ni General Nicolas Torre III ang mga direktibang ipatutupad sa kanyang liderato. At may ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, Connie, opisyal na ngang umupo bilang Chief PNP si General Nicolas Torre III. Tumayong guest of honor sa turnover ceremony si Pangulong Bongbong Marcos, kung saan pinangunahan niya ang pagsasali ng PNP leadership kay Torre mula kay General Romel Francisco Marbil. Makasaysayan ito dahil ito ang unang pagkakataon na ang PNP chief ay mula sa Philippine National Police Academy o PNPA, hindi gaya dati na puro mga taga PMA o Philippine Military Academy ang naitalaga. Isa sa mga direktiba ni Torre ay magkaroon ng 3-minute response time sa mga major urban areas. Lahat daw ng tawag ng publiko ay dapat matugunan. Kapag nabigo ang mga commander na ito na ipatupad, ay marami raw ang nakaabang para sila ay palitan. Sabi ni Torre, ang pag-angat ng karera ng pulis ay merit-based at hindi na pwedeng batay sa endorsement na kung sino-sino. Malaking bagay rin daw sa pag-evaluate ng performance ng mga pulis ay ang dami ng kanilang mga naaaresto. Pero babala ni Torre, dapat ang paramihan ng huli ay base sa ebidensya. Hinamon naman ng Pangulo si Torre na panatilihing malinis ang hani ng PNP at pabilisin ang proseso ng pagpapanagot sa mga tiwaling pulis. Sa ngayon, wala naman daw malakihang reshuffle na mangyayari sa mga nakaposisyon sa PNP. Pero may mga pagbabago dahil na rin sa pagre-retiro ng ilang opisyal. Today marks more than a beginning. It is a defining moment. Thus, let us seize it with unwavering courage, grounded in humility and a relentless commitment to serve the Filipino people with honor, excellence, and integrity. Maraming salamat po. Mabuhay ang pambansang pulisya, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang sambayanang Pilipino, at sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka! Dahil gusto ng mga pulis ay ligtas ang publiko, ay isa sa mga utos rin ni General Torre ay yung mas matinding police visibility sa mga matataong lugar. Rafi, Connie. Yes, June, alam naman natin na napakapayat, no? Talagang maganda ang itsura at makisig po ang itsura ng ating bagong Chief PNP. Meron bang direktiba na dapat wala rin tiyan yung iba pang mga pulis tulad ng mga ibang nakaraan na mga direktiba sa kanila, June? Naabangan natin yan, Connie, dahil alam naman natin kung gaano ka-fit itong si General Torre. Nakita naman natin dun sa Davao, yung pagpaparesto nga, ito kay dating, o kay Pastor Apollo Kibuloy, nakikita nga na nagja-jogging pa, na naka-bulletproof vest, naka may dalang rifle. Itong si General Torre, makikita natin kung ganyan din ang kanyang gagawin sa mga kanyang tauhan, setting by example, yung ganyang klaseng pamumuno. Yan yung gusto niya ring pamarisan ng mga pulis na kanyang pamumunuan sa mga susunod na buwan. Oo, kasi kung may 3 minuto, di ba, na talagang paghabol, dapat talaga makahabol pati yung mga pulis at fit sila, June. Ayan, naabangan natin. Maraming salamat, June Veneracion. Naging maugong na ang pangalan ni Police General Nicolas Torre III bago pa naging PNP Chief. You are under arrest for obstruction of justice, 1829, sir. Let's go. Okay. Bosas, please. Bosas. Si Torre ang nanguna sa operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG nang arestuhin nitong Marso si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Villamor Air Base bago siya madala sa The Hague, Netherlands para humarap sa International Criminal Court. Siya rin ang nanguna sa pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy noong nakarang taon na ilang linggong nagtagal. Director pa siya noon ng Davao Police Regional Office. Ayon sa Malacanang, ang dalawang malalaking misyong ito kabilang daw sa mga naging dahilan sa pagpili kay Torre bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Naging hepe si Torre ng Quezon City Police District hanggang magbitiw siya sa pwesto. Kaugnayan sa kontrobersiya na pinaboran umano niya ang road rage suspect at dating pulis na si Wilfredo Gonzales. Si Torre ang unang graduate ng Philippine National Police Academy o PNPA na hahawak sa pinakamataas na pwesto sa pulisya.
Mga kapuso, postponed o pinagpaliban muna ang rehabilitation project sa EDSA. Kasunod po yan ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa June 13 dapat sisimulan ang EDSA rebuild pero ipagpapaliban muna ito nang hindi bababa sa isang buwan. Gusto ng Pangulo mas pag-aralan pa ng Department of Transportation at Department of Public Works and Highways ang proyekto. Dati nang sinabi ng DPWH na posibleng tumagal ang EDSA rebuild ng 2 taon. Ang gusto naman ng Pangulo, mapabilis ito ng hanggang 6 na buwan lamang. Susunod naman daw sa direktibang yan ang DOTR at DPWH. Kasunod ng postponement ng EDSA rebuild, hindi rin muna ipatutupad ang odd-even scheme sa EDSA ayon sa MMDA. Hahanap din daw ang MMDA ng iba pang paraan para maibsan ang traffic sa oras na simula ng EDSA rebuild. Abiso sa ating mga motorista, may paggalaw po sa presyo ng ilang produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng ilang kumpanya, may dagdag na 40 centavos kada litro sa gasolina. 30 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang may bawas namang centavos sa kada litro ng kerosene. Tuloy-tuloy po ang ulan sa iba't ibang panig ng bansa. Sa boundary ng New Bataan at Maragusan, Davao de Oro, nagresulta po ang masamang panahon na yan sa mud flow at pagguho ng lupa. Isang lane lamang ng kalsada ang nadaraanan ng mga motorista. Patuloy ang clearing operation sa lugar. Nagka-landslide din sa barangay Maliko, San Nicolas, Pangasinan dahil sa malakas din po na ulan nitong weekend. Sinabayan pa yan ng malakas na hangin. Yung pag-ulan na yan sa ilang panig po ng Lawag, Ilocos Norte. Sa kabila po niyan ay itinuturing ito ng mga magsasaka bilang biyaya dahil malaking tulong daw sa kanilang pagsasaka naman yan. Umaga pa lamang po kahapon ay inulan na rin ang Cabanatuan, Nueva Ecija. Lumakas pa ng bandang hapon at gabi. Ayon sa Pag-asa, habagat po ang nagpapaulan sa Luzon mula pa nitong weekend habang mga local thunderstorm naman sa Visayas at Mindanao. May mga pagulan man ngayon sa bansa, humanda pa rin sa maalinsangang panahon lalo sa mahigit 30 lugar sa bansa. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa danger level na 46 degrees Celsius na heat index sa Etiaga, Isabela, 45 degrees Celsius sa Tuguegarao, Cagayan, Diwan, Eastern Samar at sa Dipolog, Zamboanga del Norte, 44 degrees Celsius sa Infanta at Alabat, Quezon, Daet, Camarines Norte at sa Masbate City, 43 degrees Celsius naman sa Apari, Cagayan at ilan pang bayan at syudad sa Luzon at Visayas. Posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Calayan, Cagayan at iba pang panig ng bansa. Sabi po ng Pag-asa, sa kabila ng mainit at maalinsangang panahon, mananatili ng mataas ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng bansa lalo na sa western section kasama na po ang Metro Manila. Patuloy kasing nakaapekto ang hanging habagat sa Luzon. Local thunderstorm naman ang aasahan sa Visayas at Mindanao. Huli ka, mang tricycle at kotse na yan na binabaybay ang Maharlika Highway sa Barangay Ubaliw, Pulangi, Albay. Unti-unting lumipat ng linya ang tricycle nang biglang mag-overtake ang kotse at nasagi ang tricycle. Nawala ng kontrol ang tricycle hanggang sa masalpok ng paparating na truck. Tuminapan ng driver at 2 pasahero ng tricycle. Isinugod sila sa ospital pero dineklarang dead on arrival ang isa sa mga pasahero. Sugatan ng driver at isa pang pasahero. Nasa kustodiyan ng mga otoridad ang driver ng truck. Wala siyang pahayag. Kinagahanap naman ng mga otoridad ang driver ng kotse na tumakas matapos ang insidente. Pasintabi po sa mga kumakain, 2 bangkay ang magkahiwalay na nakita sa Pasig at Antipolo, Rizal. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa masukal na bakanteng loteng ito sa Barangay Dalig, Antipolo City, natagpuan ang isang bangkay ng babae pasado tanghali nitong Sabado. Ang biktima naaagnas na ng matagpuan sa lugar. Isang nangangalakal ng basura daw ang unang nakakita ayon sa barangay. Kasi yung medyo tabi po noon, pinagtatapunan rin ng mga basura. Tabing highway kasi. Siguro pagdaan, napansin niya parang mabaho. Pagsilip sa bakod, yun nakita niya. Ayun po, tumambad po yung bangkay na nakahiga, medyo may kumot pat may unan, na naagnas na yung mukha, na medyo iba ng amoy niya, mabaho na. Yung babae nakahiga, tapos may mga dala siyang parang mga gamit, mga damit-damit. Pinagtulungang buhatin ang bangkay mula sa gitnang bahagi ng bakanteng lote palabas sa highway.
Hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan ng bangkay, pero ayon sa barangay, posibleng hindi residente ng Barangay Dalig ang biktima. Sa ngayon po ma'am, wala naman pong naghahanap pa na residente ng Barangay Dalig para kung may nawawalang kamag-anak, wala naman po. Napag-alam mo parang medyo pag-alagala lang yata yung tao na yun, yung babae. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Sa ilog na ito sa Barangay Santolan sa Pasig City, isang bangkay ng lalaki ang nakitang palutang-lutang kahapon. Ang lalaki nakitaan ng dugo sa ilang parte ng katawan, bakas din ng dugo sa kanyang damit. Nakita namin may duguan siya sa ilong, may dugo sa tenga, sa ulo may bukol at saka sa leeg at saka yung tuhod niya may damage at saka sa mga siko. Tapos yung kamay niya sa daliri, nandun yung bag niya nakapulupot. Base sa investigasyon ng mga otoridad, posibleng ilang araw nang nasa ilog ang bangkay. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng lalaki na posibleng dayo raw. Sa ngayon ma'am dito sa Santolan, wala pa kaming alam na missing person. Kaya alam ko, galing sa ibang lugar po. Kasi ma'am, ang daloy ng tubig, pababa po. Hanggang dito sa Santolan, river ng Pasig, up to Floodway. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Good news sa mga suki ng liquefied petroleum gas o LPG, nag-roll back ang presyo niyan sa pagpasok ng Hunyo. Para sa Petron, may tapos yan na 1 peso and 75 centavos kada kilo. 1 peso and 64 centavos naman ang tapyas sa kada kilo ng LPG ng Sulain. Ang rollback ay dahil sa pagubari ng presyo nito sa pandaigdigang merkado. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang lalaki matapos malunod sa Chico River sa bahagi ng Santo Niño, Cagayan. Chris, bakit daw nalunod? Connie, tinangkaraw kasi niyang hanapin at sagipin sa ilog ang nawawala niyang pamangkin. Ayon sa impormasyon ng Cagayan Provincial Information Office, dumalaw ang biktima at dalagitang pamangkin sa kanilang kaanak doon. Nagkayayaan daw sila at 5 iba pa na magpiknik at maligo sa ilog nitong Sabado. Sa gitna ng swimming, napansin daw ng grupo na nawawala ang naliligong dalagita. Doon na nagdesisyon ng biktima na tumalon sa ilog pero hindi na nagawang umahon dahil sa lalim ng tubig. Agad na ikinasa ang search and rescue operation para mahanap ang magtiyuhin. Unang natagpuan ng tiyuhin na idineklarang dead on arrival sa ospital. Kahapon naman na madaling araw na-recover ang bangkay ng dalagita. 30 metro ang layo kung saan sila naligo. Walang pahayag ang kanilang mga kaanak. Sa Bataan naman, sumailalim na sa inquest proceedings ang lalaking bumaril sa isang aso sa barangay Kalaylayan sa Abukay. Paglilinaw ng pulisya, kapitbahay ang bumaril sa aso at hindi ang may-ari. Paliwanag ng sospek sa pulisya, hinabol at muntik na raw kagatin ng aso ang kanyang asawa kaya binaril niya iyon. Ligtas naman ang aso na tinamaan ng bala sa paa. Naharap ang lalaki sa mga reklamong paglabag sa Animal Welfare Act, alarms and scandals at paglabag sa Omnibus Election Code.